paano binabago ni God ang ating mga pagkakamali para mas lalo pang mag-shine ang kanyang grace. Hi, this is Zeus. Ang restoration at redemption ay isang central theme sa Bible. Ipinapakita nito ang puso ni God na isang Diyos na hindi tayo tinatapon kapag nagkakamali tayo, kundi nakikilala niya tayo sa ating brokenness at binibigyan tayo ng mas malaking calling. Isa sa mga pinakamakapangyarihang kwento ng restoration ay ang transformation ni Peter sa John 21. Si Peter, ang matapang na disciple na nagsabing hindi niya iiwan si Jesus, ay ang nag-deny sa kanya ng 3 beses. Pero hindi sumuko si Jesus kay Peter. Sa halip, ni-restore niya ito at binigyan ng mas malaking calling. Ngayon, pag-usapan natin ang moment na ito ng restoration at redemption. At unahin natin ang context. Nag-deny si Peter kay Jesus ng 3 beses. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 34. Matapos ang resurrection, siguradong ramdam ni Peter ang bigat ng kanyang pagkakamali. Isipin mo ang guilt, ang kahihiyan at ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya na mahal pa rin ba ako ni Jesus? Magagamit pa rin ba niya ako? Or baka wala na talaga yun sa isip niya and baka kinonsider niya na sa sarili niya na defeated na talaga siya. Pero sabi sa John 21, makikita natin si Peter na bumalik sa dati niyang gawain, ang pangingisda. Hindi lang ito pagbabalik sa trabaho. Simbolo ito ng pag-urong niya sa lugar ng comfort matapos ang pagkabigo, matapos ang failure. Pero kahit doon ang retreat niya, sinalubong siya ni Jesus. Ang grace ni God ay hindi kayang hadlangan ng ating failures. Sa katunayan, madalas itong dumarating sa atin sa pinakamababang punto ng ating buhay. Sabi sa Romans 5 verse 8, God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Ang salitang grace o chen sa Hebrew ay nangangahulugang favor. Ang favor na ito ay hindi earned, hindi natin ito may earn. Ibinibigay ito ni God ng libre because of who He is. Hindi dahil sa ginawa natin. Kahit magkamali tayo, ang grace ni God ay hinahanap tayo. Parang potter na nagtatrabaho sa clay. Kapag ang clay ay nagkaroon ng depekto, hindi niya ito itinatapon. Sa halip, binubuo niya ulit ito para maging maganda at para mahulma. Ganon din si God sa atin. Hindi niya tayo tinatapon kapag tayo'y nagkamali. Binabago niya tayo sa pamamagitan ng kanyang grace. Sa John 21 verse 4 to 12, nagpakita si Jesus sa mga disciples habang sila'y nangingisda. Sa una, hindi nila siya nakilala. Pero nang sinabi niya na ihagis ang net sa kanang banda ng bangka at nakahuli sila ng 153 fish, sinabi ni John, "It is the Lord." Nang ma-realize ni Peter na si Jesus yon, tumalon siya sa tubig at lumangoy papunta sa shore. Hindi lang ito isang eagerness, simbolo ito ng kanyang longing. Kailangan ni Peter ng personal encounter kay Jesus. Nagsisimula ang restoration kapag lumalapit tayo kay Jesus kahit pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat. Ang paglangoy ni Peter sa shore ay nagpapakita ng puso ng taong gustong mapalapit muli sa kanyang tagapagligtas. Come to me all who were weary and burdened, and I will give you rest. Ang restoration ay para sa lahat ng lumalapit kay Jesus, gaano man kalayo ang kanilang narating. Parang isang bata na nakabasag ng mahalagang bagay. Maaaring magdalawang isip siyang lumapit sa magulang dahil sa takot. Pero kapag lumapit siya, makikita siya ng kanyang mga magulang sa lens ng love at pag-unawa. Ganon si God, naghihintay with open arms kahit ano man ang ating nasira. Matapos ang almusal, kinausap ni Jesus si Peter. 3 beses niyang tinanong, "Do you love me?" Sa John 21 verse 15 to 17. 3 beses din sumagot si Peter na, "Yes Lord, you know that I love you." At 3 beses din siyang binigyan ng charge, "Feed my sheep." Hindi lang ito isang simpleng usapan, ito ay moment ng restoration. 3 beses na dineclare ni Peter ang kanyang pagmamahal, katumbas ng 3 beses na pag-deny niya kay Jesus. Ang restoration ni God ay hindi mababaw. It addresses the roots ng ating mga failure at pinapalitan ito ng purpose. Para kay Peter, hindi lang ito tungkol sa forgiveness. Ito ay nagbabalik ng kanyang calling bilang shepherd ng mga tao ni God. Ang restoration ay nagsisimula kapag bumalik tayo kay God ng buong puso at hayaan siyang pagalingin ang mga bagay na nasira sa atin. Hindi lang nagpapatawad si God, naglilinis at nire-restore niya tayo sa tamang lugar para sa kanyang plano. Hindi natapos ang kwento ni Peter sa restoration, it led to redemption. Binago ni Jesus ang failure ni Peter para maging pundasyon ng kanyang future
ministry. Ang parehong Peter na nag-deny kay Jesus ay naging matapang na preacher sa Pentecost kung saan 3,000 people ang naligtas, which is mababasa natin sa Acts 2 verse 41. Ang redemption ni God ay hindi lang pinupura ang ating nakaraan. Ginagamit niya ito para sa kanyang glory. Ang failure at restoration ni Peter ay nagbunga ng pagiging mas compassionate at effective na leader. Kagaya ng mababasa natin sa Romans 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang redemption ay nangangahulugan na walang bagay, walang failure o pagkakamali ang nasasayang sa kamay ni God. Sa puso ng restoration ni Peter ay love. Hindi tinanong ni Jesus si Peter tungkol sa kanyang skills, past o qualification. Isang simpleng tanong lang, do you love me? Ang restoration at redemption ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya nating gawin para kay God. Tungkol ito sa ating relationship sa Kanya. Ang love, ang pundasyon ng ating calling at ang fuel ng ating obedience. We love because He first loves us. Nagsisimula ang restoration sa pagkilala sa pagmamahal ni God para sa atin. At ang redemption ay umaagos mula sa pagtugon sa pagmamahal na yon. Ipinakita sa atin sa transformation ni Peter na walang future ang masyadong malaki para sa grace ni God. Ang restoration ay nakikilala tayo sa ating brokenness at ang redemption ay nagbibigay sa atin ng bagong purpose. Ngayon, tinatanong ka ni Jesus ng parehong tanong na tinanong niya kay Peter. Do you love me? Hindi ito tungkol sa nakaraan mo. Tungkol ito sa puso mo. Kung handa kang lumapit sa Kanya, i-restore ka niya. Iriridim ang iyong kwento at gagamitin ka niya sa mga bagay na hindi mo aakalaing magagamit ka. Heavenly Father, thank you for your grace that meets us in our failure and restores us with love. Teach us to trust your process of restoration and to embrace the redemption you offer through Jesus. God, use our brokenness for your glory and help us to walk in the purpose you have prepared for us. In Jesus' name, Amen. Hey, wait, if na-bless ka ng video na ito and it spoke to your heart, I have a free video lessons and ebook para sa'yo. Kung gusto mong matuto pa sa kung paano mo malalampasan ng iyong life struggles at magkaroon ng pagbabago sa kahit anong area ng buhay mo, this is for you. Just click the link below or type get free lessons sa comment section para ma-receive mo yung free gift ko para sa'yo. See you there!